of the nation. Nakarinig ng mga pagsabog sa nasusunog na residential area sa Taguig. May live report si EJ Gomez. EJ? Ato, maglilimang oras na ngang inaapula ng mga bombero ang sunog na sumiklab sa isang residential area dito sa Barangay Santa Ana sa Taguig. Nasa mahigit 70 fire trucks ng BFP at fire volunteers ang rumisponde sa sunog. Ayon sa BFP, pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa masisikip na eskinita sa lugar. Ayun, sumabog. Dinig ang mga pagsabog habang naglalagablab ang apoy pasado alas 6:30 ng gabi sa Barangay Santa Ana, Taguig. Bigla-biglang sumasabog yung tangke. Sa videong ito, ilang tao ang namataang lumalangoy palayo sa nasusunog na lugar. Lumalangoy na yung mga tao. Ayun, lumalangoy na sila. Ayon sa BFP, residential area ang nasusunog. Pasado alas 7 ng gabi, itinaas sa ikalimang alarma ang sunog. Tumulong na sa pag-apula ang kawani ng BFP mula sa mga kalapit na lugar at fire volunteers. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil bukod sa traffic papunta sa lugar, masisikip ang mga eskinita at dikit-dikit ang mga bahay. Inilikas ang mga nasunugan sa kalapit na eskwelahan. Atom, ayon sa BFP, nasa 350 families yung affected, no, o nasa 700 individuals. 175 so far, no, yung bilang ng bahay na natupok at nasa 3.75 million pesos naman ang estimated damage. Yung mga nakalikas na residente, nandun sila ngayon nananatili sa katabing eskwelahan, habang yung iba naman ay nandito sa aming kinatatayuan na bakanting lote kasama ang ilang gamit na kanilang naisalba. Atom? Sensitibong balita, isang mag-ina ang pinagahampas ng martilyo ng 14 na taong gulang na sospek sa San Pedro o San Pablo, Laguna. Ang sospek, katiwala nila. At may report si Ian Cruz, exclusive. Sa madilim na bahagi ito ng isang subdivision sa San Pablo, Laguna, natagpuan ng kanyang ama ang anak niyang kagabi pa nawawala. Nasa ilalim ito ng patong-patong na kawayan. Agad tinakbo sa ospital ang 4 na taong gulang na bata na buhay pa noon pero halos mabalot ng dugo. Ito nakuha yung bata, oh. Ayan o, nakita ko dito. Oh, kinalit siya dito, oh. Tira mo dugo, oh. Ayan o. Ayan, damit, oh. Idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Sa parehong lugar, nakita ring walang buhay ang ina ng bata. Pinaniniwala ang pinaghahampas ng martilyo ang mag-ina ng isang 14 anyos na lalaki. Sa investigasyon ng San Pablo Police, katiwala umano ng pamilya ang suspect at madalas umanong pagdudahan sa pera ng babaeng biktima. Nang malaman daw ng suspect na papainan siya ng pera, dito na niya naisipang gawin ang krimen. Itong biktima ay di umano may napapansin dito sa suspect natin na malikot ang kamay, na maaaring magnakaw. Nung makakita siya ng isang martilyo na matigas at mabigat na bagay, kinuha niya yung pagkakataon na pagtalikod ng babae, ng nanay, at isinagawa ang pagpalo sa ulo hanggang mawala ng malay. Then, according to him, hinila niya papunta sa malayo. At itong anak, nung marinig niya sumisigaw ng mama, binalikan niya at walang kabog-kabog pinagpapalo ang ulo. Nakaranas umano ng pangmamaltrato ang suspect pero hindi malinaw kung kanino. Maltreated, ang initial appreciation doon na mamaltreat na yung 14-year-old, no? Sometimes yung mga salita kasi natin, sometimes it's piercing. Itinurn over na sa Department of Social Welfare and Development ang sumukong suspect. Ian Cruz, GMA News. Umabot na sa 4 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng itinatayong hotel sa Angeles, Pampanga. 17 pa ang pinaghahanap. May nakita ng pagkukulang batay pagsusuri ng isang engineer sa gusali. Mula sa Angeles, Pampanga, may live report si Bam Alegre. Bam! Atong bago mag alas 8:30 ng gabi kanina ay tinigil na ng Unified Rescue System itong rescue operations dito sa pinangyarihan ng pagguho. Yung isang mauhugot natin, no? Yung
Yung flyboard to. Isa yan sa nakaipit dito sa bakal. Teka lang, yung oxygen tank. Kalkulado ang bawat kilos ng mga tauhan ng BFP para ma-rescue ang mga natabunan sa pagguho ng ginagawang hotel sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Karamihan sa mga biktima, construction worker. Lumanik po siya ng malakas. Tumakbo na kami, tapos sinila ako nung barangay na naka-duty dyan. Akala po namin doon. Nasa baba kami, nandun ang barak sa baba ng building. Natapunan na ako ng simento. Balutan pa ako ng net. Pinunit ko na lang ng yung mga basag na simento para makalusot lang ako. Kasi nahirapan ako kung makalabas to. Ano na yung building? Buo na. Ayon sa LGU, hindi pa kasama sa 47 opisyal na bilang ng nasa construction site ang mga nagtitinda sa paligid na posibleng nadamay, kaya maaaring madagdagan pa ang nawawala. Sa katunayan, hindi raw galing sa tala ng site engineer ang natagpo ang bangkay pasado alas 5 kahapon. Isa siyang 65 anyos na Malaysian national na naipit sa kwarto ng katabing hotel na nadamay rin. Nakikipag-ugnayan na ang City Hall sa Embahada ng Malaysia para sa pagpapauwi ng kanyang labi. Hating gabi kagabi, isang lalaki naka-stretcher ang mabilis na inilabas sa site. Binigyan siya ng paunang lunas pero nang makarating ng ospital, idineklarang patay. Buhay po siya nating nakuha at hindi na po niya kinaya yung stress paglabas. Yung pong trinay nating i-resuscitate kagabi. Na magliwanag kanina, pina-thermal scan ang buong gusali. Sa tulong ng K9 units, may nakitang isang tao. Pero bigo na siya makuhang buhay. Pasado alas 10 ng umaga, na-recover ang pang-apat na biktima. Natukoy ang lokasyon niya gamit ang K9 units ng PCG, Philippine Coast Guard at thermal scanners ng BFP. Inaalam ng mga engineer kung bakit gumuho ang ginagawang gusali gayong wala namang lindol. Isa sa mga hadlang sa investigasyon ang mga tipak ng konkreto na tumatabon sa pundasyon at mga biga ng gusali. Hindi pa rin magamit ang mga heavy equipment dahil patuloy ang paghuhukay sa tinatayang 17 construction workers na maaaring naiipit sa ilalim. Nakadeploy na rin ang Muntinlupa, K9 Search and Rescue at mga heavy equipment ng DPWH. Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, mano-mano ang pagtanggal ng debris. Mahirap kasi baka ma-disturb yung site lalong bumagsak. Ang collapse po ay pancake, so kukunti lang ho yung mga void spaces na pwedeng mapagtrabahuan namin. 2024 nang simula ng construction ng siyam na palapag na hotel na may plano rin para sa 2 roof deck. Pagmamayari ng kumpanyang Golden Years Construction and Steelworks Corporation, ang gusali na siya ring kontraktor ng proyekto. Hinihingan pa namin sila ng pahayag. Hindi man masabi kung depektibo nga ba ang estruktura, may mga nakita na raw na pagkukulang ang mga engineer. So far, anong nakita niyong by violation? Ang baka lang sir, mga standard na mga rebars na dapat meron. Like for example sa mga joints na yung mga confinement, dapat may mga rebars na. Yun yung mga wala. Sabi naman ng Dole Region 3, ipinatigil nila ang pagpapatayo ng gusali noong nakaraang taon dahil sa occupational safety violations. Meron kaming na-receive na complaint on non-payment of or non-coverage to SSS, PhilHealth and Pag-ibig. Hindi rin daw sila pinapasok sa lugar para makapag-inspeksyon. Pero makalipas daw ang 1 buwan, nilift ang suspension matapos mag-comply ang kumpanya. Atom, ayon sa mga otoridad ay wala na raw indikasyon ng signs of life sa lugar. Kaya bukas alas 7 ng umaga, transition na mula search and rescue patungong retrieval and clearing operations. Atom? Maraming salamat, Bam Alegre. Aligasyon ni Senator Amy Marcos, may ilang mambabatas umanong nagbabalak isulong ang pag-amyenda sa konstitusyon o charter change at ipagsasagawa ng eleksyon sa 2028. Sa pinalabas na video ng senadora, nagpulong umano sina dating Senate President Tito Soto at House Speaker Bogie D para sa charter change o CHACHA. Para mangyari ito, kailangan daw ng no-L o no election scenario. Palalawigin daw nito ang termino ng Pangulo at mga mambabatas hanggang 2031. Ang planong CHACHA at no-L, konektado raw sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa senadora, may mga source siya tungkol sa napag-usapan sa meeting. Pinabulaan na naman ng Senate Minority ang alegasyon ni Senadora Marcos. Nagmosyon si Senator Mig Zubiri na i-strike off the record ang video na ipinalabas ng senadora dahil propaganda tulang daw ito. Sinigundahan niya ni Soto at itinanggi ang alegasyon laban sa kanya ng senadora. Kalauna nagsabi ang senadora na wini-withdraw niya ang video
Sabay panawagang ituloy ang eleksyon sa 2028. Reklamong plunder at indirect bribery laban kay Senador Rodante Marcoleta, gawa-gawa lang umano ayon sa senador. Giit ni Marcoleta, paraan lang ito para patahimikin siya tungkol sa anomalya sa flood control at dahil sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ani Marcoleta, sasagot siya sa proper forum. Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada na piling maging Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Senador Pia Cayetano ang chairperson nito, samantalang miyembro naman ng komite, sina Senador Bongo, Robin Padilla, Mark Villar, Camille Villar, Chis Escudero at Amy Marcos. Dating Senador Francis Tolentino nanumpa bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE. Pinalitan ni Tolentino si Bienvenido Laguesma na nag-resign dahil nais daw tutukan ang kanyang kalusugan. Sandra Aguinaldo, GMA News. Iniimbestigahan ng viral video ng mga lalaking nagpanggap umanong mga pulis sa isang computer shop sa Talisay City, Cebu. Sa kuha ng CCTV, 4 na lalaking naka-helmet ang nag-body search sa mga nasa loob ng internet cafe. Kinuha rin ng kanilang mga cellphone. Sa investigasyon ng pulisya, 2 pa ang nasa labas ng establishmento. 2 customer ng computer shop ang isinama at isinakay ng motorsiklo pero kalaunay ibinaba rin. Isinaoli rin umano ang mga cellphone ayon sa may-ari ng computer shop. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Halos 3,000 pamilya ang inilika sa Maguindanao del Sur sa tindi ng pagbabaha ng trough o buntot ng low pressure area. Binahari ng iba pang bahagi ng Mindanao. May report si Darlene Kai. Walang sinanto ang malakas na ulan sa bayan ng Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Pati moske, binaha. Lubog din sa bahang maraming bahay at maging sa mga kalsada kaya ang ilang residente ay napilitang magbangka. Itinutulak na lang ang isang tricycle sa taas ng tubig. Sa tala ng PDRRMO Maguindanao del Sur, halos 3,000 pamilya ang apektado ng baha. Wala namang nasaktan sa mga pag-ulang dulot ng trough ng low pressure area. Sa Alamada, Cotabato, sinuong ng isang pamilya ang ragasan ng ilog para makapagtayo ng kubo sa kabilang pampang. Tuwing malakas ang ulan, hirap silang makauwi dahil delikadong tumawid sa taas ng tubig. Sa Davao City, umapaw ang isang ilog at kinailangang sagipin ng mahigit 30 individual na trap sa baha habang nasa sabungan sa gitna ng pagdiriwang ng pista. Darlene Kai, GMA News. Code Gray lead star Andrea Torres, time out muna sa work to check the craziest thing on her bucket list, ang mag-skydiving sa Hawaii. Danny O'Donoghue ng bandang The Script, nag-jeep papasok sa set ng unang hirit. Naka-experience pa ang vocalist ng Irish pop rock band ng Pinoy Breakfast. Every time we come here, it's an absolute honor. We just want to keep coming back again and again, show our appreciation for our Filipino fans. Bakit ka bumalik? Sabi ko huwag kang alis doon. Bakit ka bumalik? Ayos ka lang ba? Pilot episode ng Task Force Firewall, siksik, liglig agad sa aksyon. Isa sa mga miyembrong lalaban sa cybercrime si Galo, played by Miguel Tan Felix. Napanood na si Galo sa opening ng The Master Cutter na pinagbibidahan ni Dingdong Dantes. Crossover siya. Kumbaga, si Galo sa Master Cutter, yun si Galo 10 years ago. After 10 years, nandito na siya sa Firewall. Nag-retire siya sa military. Athena Imperial, GMA News. Sa pilitang isinakay sa puting van ang 2 lalaking yan sa Cebu City. Ang isa sa mga biktima nagpumiglas pero naisakay pa rin. Tinangay rin ng mga sospek ang sasakyan ng mga biktima. Hinala ng pulisya hindi kidnap for ransom kundi personal ang motibo sa pagdukot. Matapos lumabas sa investigasyon na konektado ito sa negosyong car rental. Pinakawalan sa Naga, Cebu ang isa sa mga dinukot na person of interest sa ngayon. Hindi pa natatagpuan ang isa. Simpleng swimming lang ng magkakaibigan pero naging instant water park experience
dahil biglang nagkaroon ng Sea Lion Show. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Ang swimming pool na ito, nagmistulang Marine Park na may libreng performance, Sea Lion Show, Backyard Edition. Sa isang rest house sa Bulacan, ang simpleng bonding ng magkakaibigan nauwi sa tawanan. Ang main attraction, ang nag-ala Sea Lion na mabangis ang performance. At ang trainer, may props pang whistle. Sila lang ang nakaisip niyan, sina Joshua Guevara at Onyok Mendoza. Hindi raw marine trainers, magkaibigan lang na may dangerous level ng creativity. Biruan daw kasi nilang tawagin si Joshua na Sea Lion. Imbis na mabadrip si Joshua, in-entertain na lang ang buong tropa. Oscar Oida, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.